Sa itong lang ito nga man sigapon, manaka na itong tanan. Welcome sa another day. Well, sa makasapa, kumusta na usab kamong tanan, mga igsoon o mga kailang ko din na sa Diyos. Grasya bendisyon ta sa itong langit nga man sigapon. Manaka na itong tanan o welcome sa another day of Bible study din sa tulaman di Sovereign Grace Hour. Kauban ninyong higala. Again, Andres Atob Jr. o this time, ato na sa mga makauban si Atty. Lemuel, nga diin atong mapatalihugan ng exposition sa pulong si Ginoo. Now, kumusta yung pagsimbag hapon? Amo ari sa Davao, by the grace of God, kanagyod kayo, no? Nahimong bulokon kini, doon tayo mga bisita, o labos tanan ang kamatuoran, no? Nga diin sa mga Ibre. Now, kumusta, Brother Kenneth, no? Inyong pagsimba sa kagahapon ito sa Surigao City, kauban sa ato ang mga kaigsunan dito o sa Katilan sabno pagkahapon. Ato sab nga pangumusta, Brother Ariel Alpha Fara. Salamat, Brother Ariel, ha? Ako ka-reply sa imuhang email, pero kita na mo itong ipadala ni mo mga hulagway pictures sa gipatagan yung pagsimba. O praise God, no? Nagagoon ang atong bulhaton dinhing dapita sa Pampanga sa Mabalacat. Kumusta lang sa kang Sir LB din na, ano? O sa mga kabataan. Sige, ito ta sa pagampo atong panugyan sa Ginoo ang ato ang tanang gimbuton karong adlaw. Uy, doon na gid ipod ang ato nga pagbisita, no? Dinhi sa sabay schedule nato karong pastor karong bulan na sa Agosto. Karong pizza uno maigsoon tentative pa ni, no? Yun ako nga tentative tungod kay ta kabalog madayon ba ni siya. Kay doon ay kontak na ako. Yun niya pastor na ay set of pastors nga gakuan kana bang gustong magpatudlo sa doktrina sa grasya. Moabot sila karong sunod semana naman dayo, no? Katen sila sa tong prayer meeting. Then pagkapit sa uno o gustuan sa kalaw ning bahog-bahog na pagtudlo, no? Unya uli pa sila pagkasabado. Di pala ko ni masulta Maxon, ha? Kinsa ni sila o pila po sila kabuok, pero naay nag-text na to, no? Istorya po mi usas itong makaigsunan rin napita sa Adres Mindanao. Happy birthday day, Brother Edgar Ahero, nga karong adlaw gasaulog sa kasumaran siyang adlaw na tawhan. Din sa Mintal, no? Barangay Santo Niño. Happy birthday, Brother Edgar. Pahinat na ako nga daghapang katuigan ni hatag kanimo sa Ginoo og ang Dios palay magagamit kanimo kanyo ni Brother Pandolo sa atong makigsuonan tanan rin dapita sa mission na to sa Kalinan, Davao City. Pastor Roy Kasiple, doon lagi po pastor, ha? Ang atong pag-ato dito sa Bohol alang sa usa ka adlaw nga Bible Seminar, no? Diyan dapita sa Beraca Beach Resort, lasos sa buntag sa Talibon karong pitsa 22 sa Agosto.
no? Muna itong schedule. Kumusta sa pamilya ng Narte? Then, sa pa itong mga pahibalo. Napaidaghan, no? Karoon po di ay Agosto 3 atong Lord Supper sa church. Sige, atong panugyan sa Ginoo tanatang mga gimboton karong adlaw atong iampo nga Ginoo mag-bless itong mga pagahimon. Mag-ampo ta. Salamat Lord nga ningtak na ang imong mga pulong mausahan sab namo sa paghisgot pagtuon. Salamat kayo bisan pa sa kalampusan sa paninbahon kagahapon. Gani akong prayer Father nga padayon nimo Dios nga padalanginan ang mga churches nimo ug ang mga missions, even ang church sa Davao. Salamat Lord sa mga kaigsunan nga gaampo ug nagatabang materially, financially nining nga mong buluhaton sa kahanginan. Ako sa mga prayer Father ang butay na mo nga seminar or din sa church na mo dayon nga mga kaigsunan ikan sa ubang lugar. I pray Lord nga i-bless nimo Ginoo kini. Ug usab ang among schedule karong bulan sa Agosto sa Bohol dito sa training namo sa Buso karong pitsa 15 sa Agosto ug daghan pa nga mga activities. Even Lord ang amo nga umabot nga pagbisita sa Lapu-Lapu. Blessed Brother Edgar Ahero nga today gasaulog sa kasumaran siyang adlaw ng tauhan. Pinay ka magamit ng Brother Edgar o sa makiksunod na mo din sa akalinan. Salamat Lord sa imong grasya kaluoy. Father, among gibalik ka nimo kay maya ang karungganan. Bless up Lord ang mga kabataan, Bimboy si Lemuel, sa Pastores, o kaya mo mapagampo sa mga nagbalatian, extended mo imong hilingan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Salamat sa mensahe sa awit. The love of God. Sige mga igsoon, magpadayon kita sa atoang pagpamalandong, pag-meditate sa pulong sa Ginoo. Atong ablihan itong Bible dira sa Proverbs chapter 17 verse 25. Naana kita karon sa 25th nga verse sa Proverbs. We have been studying this chapter for several weeks. I think almost a month na. Ug daghan tag makuha nga kamatuoran gikan diri sa kaning verse. Chapter 17. So again, ana kita karon sa verse 25. Akong basahon ang kaninga verse. A foolish son is a grief to his father, and bitterness to her that bear him. Diri sa Cebuano version, ingon diri ang anak nga buang-buang maoy kasubo sa iyang amahan ug kapaitan ni adtong nanganak kaniya. Of course, pasabutan niya ang mama kaning ikaduha nga second phrase, and bitterness to her that bear him. Usa tong makuha nga kamatuoran diri igsuon una ang Biblia na klaro kaayong gaingon ang buang nga anak, ang buang-buang anak maoy kasubo sa iyang amahan. A foolish son is a grief to his father. Foolish son, kaning buang-buang nga anak, it refers to of course a child na gina-disregard niya ang wisdom or kanang wala ga tanaw sa mga maayong tambag, wala nagatuman sa mga ayong tambag. Usapod ka anak, kaning foolish son diri kanang despise sa mga correction, dili paminaw sa mga pagbadlong sa iyang parents or inahan or amahan. O sa ka buang-buang anak mo kaning nagalakaw dira sa sala, dili pud magpailalom, mag-submit sa parents or di ka magbuot-buot sa
mga desisyon, especially under pa siya sa authority ug sa authority sa iyang parents. So mo kining anak i-consider sa Biblia nga foolish. Unsa daw foolish son? He is a grief, or a foolish son is a grief to his father. Ang usa ka amahan laom jud na sa kaayuhan sa iyang anak. Nga iyang anak makita niya nga nagalakaw sa tama nga dalan, rightly. So makita nato diri nga sa kaamahan nga ang sa kaamahan nga gatinguha nga iyang anak mulakaw dira sa tama nga maayo ang iyang paglakaw, makita niya nga binuang or wala dira sa tama nga dalan iyang anak. Sa ingon sa Bible is a burden. The father is burdened by sorrow. Makita niya nga inaana ang binuhatan siyang anak, kani nga amahan no masakitan pag-ayo nga iyang makitaan iyang anak nga ginadaot iyang kaugalingon. Again, because iyang anak is a foolish son. Imuhang imaginon nga nagatinguha ang parent, labi na ang papa, taas yung expectation sa anak, buhaton ang tanan, mga sacrifices, pero kay tungod binuang ang ginabuhat sa anak, ug makita niya nga ang binuhatan siyang anak maupod ang makadaot sa iyang kaugalingon. I'm referring to the child, sa iyang anak. Makita niya nga, naunsa naman niya akong anak. So it would give grief to the said father nga mohatag og kaguol sa maong amahan. Ug unsa pa daw ang buang-buang anak, and dili lang grief, dili lang kaguol sa amahan, and bitterness to her that bear him. Atong makitaan diri nga ang usa ka buang-buang nga anak mas labaw pa ang iyang mahatag nga kasakit sa iyang inahan compare sa kanang pag-anak sa iyaha. No, we all know nga mga inahan sa pag-anak, pag-bear nila, ang pain sa childbirth. Of course, kita mga laki di mato na mga ma-experience, pero the pain of childbirth is nothing. Wala ra ni kumpara sa emotional nga anguish, kasakit nga mahatag sa usa ka buang-buang anak diha siyang inahan, nga makitaan sa iyang inahan nga iyang anak nagalakaw dira sa dili tama. So atong makitaan diri mga igsuon ang kaninga verse nagapakita sa lalom nga deep emotional wound, kanang lalom nga kasakit nga mabati sa ginikanan tungod sa binuang siyahang anak. Maunang kita napay ginikanan kita nga mga anak, whether young or old, matanon man o hamtong, dapat i-consider nato ang kabugat sa ato ang mga desisyon, sa ato ang ginabuhat. Kay ato ang mga desisyon dili lang makaapekto sa atong kaugalingon, pero apekto pud kini sa ubang tao, labi na sa atong mga ginikanan. Atong i-consider, malipay ba sila sa atong binuhatan o masakitan sila nga makitaan nga mao ato ang binuhatan. Sige mga igsoon, ato ning ipadayon sa sunod nga higayon ang atong pagtuon diri sa Proverbs chapter 17 verse Proverbs chapter 17.
So, sunod nga adlaw atong hisgutan na pagning verse 26. So, this time, adto kita sa pagtuon sa doktrina sa grasya. Ato ang naatakaron diri sa doctrine of regeneration. Isa ni sa mga doktrina sa grasya, the doctrines of grace, and one of the doctrines of grace is this doctrine of regeneration, ang pagkatawo, pag-usab. So, una, ato nang natun-an unsa ang pasabot, unsa ang meaning sa term nga salvation. Ikaduha, ato na pong gidefine ang pulong regeneration. So, gikan day kini sa Grego nga pinulungan. Greek word palinginesia nga nagapasabot new birth. Ug ato na pong natun-an ang synonyms of regeneration, ang mga laing tawag sa pulong regeneration. So this time, ato na pong tukion, ato ang studihan ang kinaiya sa regeneration, the nature of regeneration. Unsa ba ang kinaiyahan sa pagkatawo, pag-usab? So, importante ni nga ato aning tun-an, labi na nga daghan ang klase-klaseng pagsabot, paglantaw sa kaning doktrina, kaning pagkatawo, pag-usab, kaning pulong nga born again, kasagaran nga belief nga ang born again, ang pagkatawo, pag-usab, usa ni ka butang na ay buhaton ang tao. It is something that they believe that man has a role on it. Sama sa kanang very common, kanang pagpataas sa kamot. What we call altar calling. Daghan nagatuo nga once no ingon ang pastor o kung kinsa ang gusto sa inyo ang maluwas, taas inyo ang kamot, pasudla si Kristo dala sa inyong kasing-kasing, o itaas yung kamot adto mo diha tubangan. That is altar calling. Daga nagatuo niya na nga once buhato na ma-regenerate ang usa ka tao, o di kaha natay gitawag nga doctrina or baptismal regeneration. Dagan nagatuo nga if ang usa bautismohan, mahimo na siyang bagong tao, ma-regenerate na siya, ma-born again na siya, o di kaha magsulod sa simbahan. So kani ang mga butang atong tun-an if whether kaning belief nakasubay ba ni sa Biblia, especially with regard to the doctrine of regeneration. So ato aning studihan og ang mga verses nga ato ang i-cite, atong tukion, atong hatagan og deep study. So una, ato ang studihan nga ang regeneration, ang pagkatawo, pag-usab, dili ni mahitabo pinaagi sa una, pinaagi sa buhat sa tao or kagustuhan sa tao. In other words, walay buhat, walay bahin ang tao niini. So ato ning makitaan sa James chapter 1 verse 18. James chapter 1 verse 18. Ingon diri, of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. Take note of the phrase of his own will begat, of his own will. Now this verse is very important. It is very crucial in
correcting a common error. Unsa man ning error, unsa man ning sayop nga pagtulunan nga daghan ang nagatuon ini. Daghan ang nagatuo nga ang pagkatawo pag-usab, that regeneration, mahitabo ni pinaagi sa desisyon sa tao o sa iyang pagbuot. Pero kaning nga verse, very clear nga nag-ingon, of His own will begat He us. Ang of His own will diri, kaning nga phrase, nagapasabot nga ang Ginoo alone, siya ra mismo ang ang desisyon kinsa iyang i-regenerate, dili tungod sa desisyon sa tao, sa iyang paningkamot, sa iyang effort, o di kaha sa iyang worthiness, kung takos ba siya. Ang pasabot niini of His own will nga ang pagkatao pag-usab, wala ni magsugod sa o wala kini nagbase sa kabubuton sa tao, kundili nagbase kini, magsugod kini sa kabubuton sa Ginoo. Ato makitaan diri mga igsoon nga una, because God is a sovereign God, nagatuo ta ana nga sovereign ang Ginoo, therefore He is not compelled by anyone. Dili siya mahimong mag-agad mapugo sa tao. Dili niya buhaton ng usa ka butang. He does not act based on the choice of man, but He initiates, especially salvation, freely and sovereignly. Dili kay tungod gusto sa usa ka tao, gusto nimo, kung dili tungod kay ipili ka sa Ginoo nga luwason og bag-ohon, i-regenerate. Therefore kaning nga verse mga igsuon naga-refute sa pagtulunan nga ang usa ka tao ma-born again kay tungod gusto niya. No. Makaduol siya sa Ginoo kay tungod ang Ginoo maoy unang nagbag-o sa iyahang kasing-kasing. John 15:16, you have not chosen me, but I have chosen you. And then kaning pulong diri nga bigat He us, kaning word nga bigat, it refers to regeneration. Ang the act of God nga mao ang magdala iyang pagdala dira sa gikan sa kamatayon nga nadala sa usa ka tawo to his spiritual life. So this is not physical birth, dili ka ng literal nga pag-anak, but this refers to spiritual begetting. So ang Ginoo ra, ang Dios ra ang makabuhat niini, dili ang tao, dili ang bunyag, o dili ang labi na sa tanan, ang man's free will, yang decision. And then ingon diri with the word of truth. So kabaluta nga ang regeneration kay binuhat ni sa Ginoo, pero gagamit pud ang Ginoo og means. The means nga iyang pamaagi, nga iyang gamiton ni is through the word of truth, and that is the gospel. So this does not mean nga ang hearing, that simply hearing the gospel regenerates. No, wala nagpasabot nga once makadungog ka sa gospel, automatic regenerate na ka. Pasabot ani nga ang Holy Spirit nagagamit sa gospel, sa message, as a means, as a channel nga maong maghatag siya og kinabuhi. So again, even if makadungog ang usa ka tawo sa gospel, sa word of God, if dili pa wa pa'y trabaho dira sa iyang kasing-kasing ang Ginoo, dili jud na ma-regenerate, dili na mahimong na ang pagkatawo pag-usab.
Ato ning ipadayon sa sunod nga higayon mga igsuon, wala naman kitay oras. Before I end, if you are not yet sure of your salvation, the Bible says, repent, believe the gospel. Kini inyohang kauban, si Attorney Lemuel Atop, together with Pastor Andres Atop Jr., mag-iingon ang Diyos, magapanalangin ka natong tanan. Daghang salamat. Sige, may isaon. Halang sa ato ang pagpamalandong meditation for today's text. Din his Proverbio 14 ta. Proverbio Kapitulo 14. Ato tong naisagotan tong verse 17, no? And he that is sown angry dealeth foolishly, and the man of wicked devices is hated. Manang di kita magunoon nagdautan, ha? Kaya number 1, ang masuko, Ginoo. Ang secondary na lang ng tao. Number 1, yung masuko. Kung sa katao, maghimog dautan. Kaya di mo guna nature sa Ginoo. As a holy God, balaan nga Diyos, suko gil na siya sa mga buhat nga di maayo. Okay, na-verse na pa sa versikulo. Hisgot kanang kasuko sa Ginoo. Dahil sa Salmo, kung makutlaw sa ni kadali, para ma-remind taning maong mga bersikulo, 5 sa Salmo. Mato pa rin ni David, the foolish shall not stand in thy sight. Mga buang-buang, dili magkabarug sa mga tubangan, o Diyos. Thou hatest all workers of iniquity. Silagan mo, tanang, ang muhat o kasalanan. Klaro, Salmo 5:5, tama yung sila sa itong mind, no? Kining maong bersikulo nga, suko ginagino sa mga nagabuhat o dili maayo. Thou hatest all workers of iniquity. Now, napailaing verse 7:11, yun din hi. God judges the righteous. Pag-hukman sa Ginoo mga matarong, laban na ginindautan. God judges the righteous, and God is angry with the wicked every day. Yung versikuluhan, no? O ang Diyos, suko sa mga mamuhat og dautan kada adlaw. Abi na to kanang mga naghimog di mayo. Okay ra na, tulog-tulog lang ang Ginoo. Asa ka tulog higala. Suko yun ang Ginoo. God is angry with the wicked every day. Mabitaw na, no? Salamat sa Ginoo. Tungod siyang grasya, kita nakasatag kaluwasan, na abtan siyang kaluoy, iyan na yung gikuha, pinagi ni Kristo dito si babaw sa krus. Apan ang mga tao nga wala makasatag kaluwasan, gikan sa pagkahimugso, ngadtos katapusang gutlo silang kinabuhigala, tapukon to, tanan nilang kasalanan, sa ilang tanang pagkadautan o pagkasilutan sila sa Ginoo na dito sa linaw kalayo. Manang ikaw higalang naminaw ron, pamalandongin ni, no? Kung naakadiyas kinabuhi sa pagpagkasala, dili ni sulagma ni imong pagpaminaw ning ato nga programa. Ang dahon ko ikaw, kay mao ni warning sa Biblia, nga ilhain mo pagkamakasala, pastor, dako mo kay kung nahimong kalapasan, kasalanan, morning krimen akong nahimo, pasaylon ka ako sa Ginoo. Himdomin higala, Isaias 1:18, nga bisan unsa pa kapulang imong kalapasan, kasalanan, kadako sa imong sala, na ay pagpasaylo diya sa Ginoo. Pangaliya lang sa Ginoo, makikapasaylo, tugan tanan mong sala ngadto sa Ginoo, unya hangad, dangop kang Kristo, kay siya ang bugtong makahatag ni mong kaluwasan. Iyon pa ni Christ sa Juan 6:37, ang tanan, gihatag ka na ko sa man, buwari ka na ko. Ang buwari ka na ko, dili ko gayod iga sa likway. Napaigiingon ni Christ sa Juan 14:6, na matod pa niya, ako ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makabot sa man gawas o pinagin ako. Nganlan mo siya Gisos, matod pa sa manulunda kang Joseph sa Mateo 1:21. Nganlan mo siya Gisos, kay siya magaluwas man sa iyang katauhan, gikan sa ilang kasalanan. Hangad diya sa Ginoo higala, alang sa imong kaluwasan.
Now, direta sa amin ako muna adili ako to na ko tong salmo kadali pero makita dito bang knowledge dota no yung pa ni Solomon sa itong gibasa 14 versikulo 18 ang walay pagtagad ano mo nang gitawag simple din mga follies man nang giyon dali the simple inherit fully ang mga walay pagtagad makapanood sa binuang but the prudent taong maalamon dili ni butan kundi pasabotan ng prudence ako na ginaingon pasabot kini og maalamon unya pakita ang kaalam sa tao sa pag-consider niya sa umaabot sa butang umaabot kung sa ibuhaton niya presently ibangi tunlo timbang ba kung himuon ako ni mo ni mahitabo so mo na tao nga prudent pero ang mga taong buang-buang tira pasagad lang bahala magkaunsa-unsa bahala na walay bahala sa mga katawhan sa Ginoo dili na mahala sure gyud na mao na maigsoon kung kita sa atong mga actuations atong yung pamalandungan karon ay may kaalam sa Ginoo nga sa atong ginahimo dunay wisdom dunay kaalam ang walay pagtagad makapanood sa binuang apan ang mga taong maalamon pagapurong-purongan sa kahibalo crowned with knowledge no? Sige, maison atong ipalay ning atong naisugutan ining nangaging mga pipilanak ka mga buntag ni adlaw no atong gisugutan gapon kung inyong nimluman atong nahibaluan nga si Ginoong Jesucristo diya sa iyang iglesia ang gitukod no atong review for a while sa gitukod nga iglesia sa atong Ginoong Jesucristo nagtukod siya katawhan o iglesia gikan sa mga taong inandam ni Juan Bautista no si John the Baptist mao ang taong responsable nga gaandam og katawhan alang sa Ginoo. Luke chapter 1:17 mao na ang usa sa mga roles ni John the Baptist to prepare a people for the Lord. So, gyud sa to pag-andam ni Juan Bautista ang katawhan, una nagwali si John the Baptist o paghinulsol. Sultihan niya mga taong nga maghinulsol kamo sa iyong mga sala. Unya katong mga taong na naghinulsol iyang gitudloan nga mosalig kang Kristo. Buhat 19 versikulo 4-5. So human nga mga tao na naghinulsol sa mga sala misalig ni Kristo nga manluluwas pakiloy sa Ginoo gibautismohan niya. Mga baptized believers iglesia na to pastor wala pa pag-abot ni Kristo Jesus human sa bautismo itong ginunusugol siya siyang personal ministry. Mateo kapitulo 4 no gikan sa verse 11 hangtod na sa verse 17 o sa verse 18 to 22 na nagpanawag na Ginoo mga tinunan ni Juan Bautista og dito natukod iyang iglesia ang church sa Ginoo asa repit natukod daplin sa baybayon sa Galilea nasod sa Israel. So katong iglesia sa atong Ginoo mga igsoon independento sa usag-usa pinagi sa iglesia sa Jerusalem nga gitukod ni Christ tungod sa iglesia sa Jerusalem na mugna ang mga kasimbahanan dito sa Antioquia sa Syria ng Antioch Church sa ministry nila Apostle Paul being the missionaries of that local church Antioch Church Acts 13 verse 1-3 gipadala si Apostle Paul o si Barnabas gi-send out sila gi-send out sila sa mga iglesia o tungod niya nangatukod ang daghang kasimbanan dakip na diyang Korinto niya kini mga simbanan independent sila maigsoon wala ni sila gawngi o wala ni sila manghilabot sa matag usa ka iglesia doon na ito independency of its local church
Pero nagpakitabang, sama sa na-mention ako, doon ay problema sa Antioch Church. Huwag mo nitong gisgutan gahapon, no? May problema sa Antioch Church. So, ang nahitabo, nagpakitabang si Apostle Paul, og si Barnabas, og ang iglesia sa ilang mother church nga mao ang Jerusalem Church. Mao ni ato ang isgutan bi atong talawon kadali. Sa Buhat Kapitulo 15, nga day problema na, Pastor. Sabi na ito, walay na sila ating problema ang churches na, good. Nila, Buhat Kapitulo 15, niya, verse 1, ingon din apan dihay mga tao nga nahilugsong gikan sa Hudiya, nga na nagpanudlo, nga nag-ingon sa mga kaigsunan, gawas kon matuli kamo, circumcidahan, pagtuli, no? Ma-circumcise ba? Physically. Sumala sa batasan ni Moses, dili kamo arang maluwas, tanawara, giapil ng pagtuli kaluwasan. So, nanay mga, kisa man yung matawan na, Pastor? Mga kuan gikan dito sa Jerusalem. Dili niingon nga mga laing tao, kundi sa iglesia ni. Nagday mga makasulod, Pastor, no? Nga mga palso, rather mga mini nga mga igsoon. Mabitan ng warning ni Apostle Paul sa Galacia, ay mga mini nga mga magsuon. Kablo ka nga yun ako nga kining certain men sa English, no? Acts 15:1, and certain men which came down from Judea told the brethren, said, except ye be circumcised after the manner of Moses, you cannot be saved. Kablo ka kasi ng certain men din papila ka mga tao. Tawan niyo ang verse 24. Si James masagoy gasulti ni, yes, si James ang gasulti yan ang pastor sa mga iglesia kanito sa Syria, sa Antioquia. No? Sa Jerusalem ni. Yara, verse 13. And after they had held their peace, James answered, saying, men and brethren, hearken unto me. Ako na ni, si James ang gasulti. That time, dumala sa iglesia sa Jerusalem. Verse 24, for as much as you have heard the certain which went out from us, so gikan sa Jerusalem Church, nang gawas gikan sa ilaha, mi adto sa Antioch Church, nagsamok-samok dito. Silang gisamok, nagpanudlog mga sayop nga pagturunan, nga gawas daw, nga matuli, dili maluwas. Mausap nang nahitabo mo igsoon, bisan pa sa Davao, na atay mga missionaries, nagpanudlo, na ito gitudlo, nagpanudlo nga kung dili daw makatuo sa Chulip, pero tuo tag Chulip Chulip doctrine, di daw na klaro ang kaluwasan, naghihimo nila nga may isang savior ang Chulip doctrine. Dili ito na manuluwas ng Chulip doctrine. Ang manuluwas si Kristo, ang manluluwas si Kristo, dili ang doktrina. Si Kristo maoy manluluwas, dili ang certain doctrine higala. Way laing Savior, only and only the Lord Jesus Christ. Nga ang tao bisag dili mamembro sa iyang church, basta kay giborn again sa Ginoo, luwas gid na. Pero ug samtang buhi pa pod, nganong di man pod magpamimbro, kamong mga makasure na sa iyong salvation, apan inyong bautismo, tanawa daw gikan ba na sa usa sa mga iglesia sa Ginoo, kay tingali unyag tao ray gatukod na ng inyong pundok na din diha mo gikan sa inyong bautismo, mahimo gyud na mahulog yun sa Marcos 7:7. No? So, tanawa, sige buhat sa iglesia, balik ta sa Acts 15. Sige buhat sa iglesia sa Antioquia. Adto sila sa sa iglesia sa Jerusalem. Balikan sa ako in verse 24, Acts 15:24. For as much as we have heard, that certain which went
out from us have troubled you with words, subverting your souls, saying, you must be circumcised and keep the law, to whom we gave no such commandment. Huwag mong suguan na. Matong ni Dangop si Paul, si Barnabas, o mga kaigsunan nga to sa Jerusalem Church. Morning gisulti karon ni James. Asan dapita pastor nga hindangop sila? Dos, sa diha, ingon din kaya naalagi mga nagpanudlog mali dito sa Antioquia, gikan sa Jerusalem Church, nga mga mini nga mamagsoon, iyang padali sa versikulo 2, buhat 15. O sa diha nga tali kanila, o kang Pablo o Bernabe, nahitabo ang usa ka dili jutay panagkabangi o panaglalis. Wa man ni Pablo, okay raman na, ginagmay raman na, asa ka ginagmay. Magyod, nakibatok yun si Paul o si Barnabas. Wa sila musugot nga ang heresy makasulod diya sa ilang taliwala. Sumotong ning dangop sila dito sa Jerusalem Church sa dawa. Si Pablo o si Bernabe o ang pipila sa uban, hindi pa nagtudlo aron sa pagtungas sa Jerusalem. Excuse me, sa pagpakikita sa mga apostoles o sa mga ansyano, bahin nining gikalantugian. Wala mo kamin ang Jerusalem Church, hantod nga dunay gikan sa ilang church sa Antioquia, ang nagpakitabang kanila o sa pamikamin ng Jerusalem Church. Di ba? Sila si Paul o si Barnabas o mga kabanan mo iniato dito sa Jerusalem Church. Nagpakitabang sila. Verse 3, o pinagikan sa iglesia, sila may baktas agi sa Phoenicia o Samaria. Din, gitaho nila ang pagkakabig sa mahintil o nagkahatag sila dakong kalipay sa tanang mga kaigsuunan dito. O sa paghiabot nila sa Jerusalem, gidawat sila sa iglesia o sa mga apostoles o sa mga ansyano o gilang gitaw ang tanang gibuhat sa Dios sa iyang pagpakig-uban kanila. Apan, verse 5, apan dihay mitindog nga mga magtotoo nga mga sakop sa pundok sa mga Fariseo o mayon kanang gayon nga sirkunsidahan ang mga hintil nga nagpanoo o suguon sila sa pagtuman sa kasuguan ni Moises. Dito na mi sulod na sila si Pedro, sila si Santiago nga nagmaymay kanila. Akong gustong ipasay sa maigsoon, no? Dere sa ato ang paghisgot may tukod ng church history. Dito pa sa panahon sa tong panahon sa mga apostoles, sugod na dito ang pagpanudlog sayop, no, na mga taong kapanudlog sayop ng doktrina. Hinggrabe pag ito maigsoon. Pag-abot na sa 2nd century, 3rd, 4th centuries. Pag mo nito padayon maigsoon gihapon, ito paghisgot sa kasaysayan, sa kasimbanan sa Tunggol ni Kristo. At ay oras, salamat sa panahong gihatag ka na to sa Ginoo. Again, higala kung wapakasunod kaluasan, magayon ko kanimong ilha yung pagkamakasala. Why lain? Wala gilain na makaluwas nimo. Only and only the Lord Jesus Christ. Come to repentance and trust Him, Savior. Hantod ugma sa mangtak na sa mga istasyon inyong higalas kahanginan. Andres Atob Jr. manamilit magayon ng Diyos, magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat. Salamat sa Ginoo, mga kaigsunan, sa makausapan ining taknaan. Natapos sa sabato ang programang The Sovereign Grace Hour. Salamat sa Ginoo sa mga mensahe nga gidala sa iyang alagad, Pastor Andres Atop Jr. Yung mga kaigsunan, nining taknaa, shout out na ko ang mga kaigsunan nga nagatanaw din sa to ang live sa Facebook ug sa mga nakabisita. Una din si Sister Ding Ocularis Makiling Casanova sa Davao City. Matod pa sa iyang mensahe. Praise the Lord. Amen. Okay. Salamat Ding. Dini kay Sister Rachel Pueblas Sabaricos, wife ni Brother Lyndon Sabaricos sa Dica Homes sa Davao City, sa Buhangin.
O Sister Rachel, kay balo ko naminaw sab si mama nimo karon. Si Ma'am Flor Pueblas. Okay, mayong buntag kaninyo diha. O kang Brother Jude Arol sa Barangay Ihan Kiblawan, Davao del Sur, matod pa siyang mensahe. Good morning, Pastor. Good morning sab nimo diha, Brother Joe. Dinhi kay Ma'am Milagros Kilapio sa Davao City. Ma'am Milagros, good morning. Usay mo ang bana diha, si Brother Tony Kilapio. O dire si Brother Habzim Isaiah nga nagatanaw sa tuang Facebook Live karon sa tong programa. Dinhi kay Brother Susan or Sister Susan Mara diya sa Barangay Managa, Sitio New Bohol, Bansalan, Davao del Sur. O dinhi kay Brother Ozaya Iwag nga nagatanaw sab sa tuang live karon. Brother Ozaya Iwag, good morning sa imo diha og malipayong pagpaminaw sa matag usa kanato. Og ato ipabol si John Bunyan nga tanaw sab sa tuang live karon, nakapahabol. Og sa mga naminaw karon sa wall sa atong Facebook, good morning sa inyo diha. Og kutob sa madangtan ining ato ang programang The Sovereign Grace Hour. Ginumalahan siyang alagad, Pastor Andres Atop Jr. sa first portion, si Brother Attorney Lemuel Atop. Hangtod sa sunod nga panahon mga kaigsunan, dungog-dungog sabta sa ato ang kinaham nga programa o di ta malimot sa pagpanugyan sa atong kinabuhi nining tibok adlaw sa ato ang buhi nga Dios kay siya lamang gyud ang makahimo nining tanan sa pag-amping ani kanato.